for the power of the cross. Hallelujah. Sing, thank you for the cross. Thank you for the cross. The mighty cross that God Himself should die for such as I. And every day will change into your image more and more. Yes, by the cross we surely be transformed. We're so amazed, and we give you praise that you would save us from such a cause. So amazed, we're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a moment. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. We're so amazed, and we give you praise that you would save us at such a cause. We're so amazed, and we give you praise for the power of the cross. For the power of the cross. For the power of the cross. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I've grown to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love
sa presensya ng ating Panginoon. Napakaganda po ng ating inawit. Tunay nga po, kailangan po natin ng banal na Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Dahil sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, bago siya umalis, na huwag silang aalis sa Jerusalem hanggat hindi nila natatanggap ang kapangyarihan mula sa kataas-taasan. At ang tinutukoy po niya rito, wala iba kundi ang banal na Espiritu ng Diyos. Dahil sa pamamagitan niya, sabi ng ating Panginoon, tayo ay makakatanggap ng kapangyarihan or kakayanan. We shall receive power when the Holy Spirit comes upon us. At tayo daw po ay magiging saksi ng ating Panginoon. Hallelujah. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi po sa Bible, it's not by might nor by power but by my Spirit, says the Lord. Amen. Ano mga bagay na hindi natin kayang gawin, mga kapatid, sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magagawa po natin. Kasi siya magbibigay kalakasan, siya magbibigay kakayanan po sa atin. Amen. Minsan sa ating buhay, may mga struggles pa rin po tayo, may mga kahinaan pa rin po tayo. Kaya kailangan po natin ng gabay at pagsama ng banal na Espiritu para yung mga ating kahinaan ay mapapalakas. Amen po? At ang ating mga bagay na hindi natin kayang gawin ay magagawa po natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Can we sing that chorus one more time? I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, dear Holy Spirit. At lahat po ay magsabi na, Amen. Amen. Sige po mga kapatid, bago tayo umupo, tayo pong lahat ay magsipag, umikot po tayong lahat. Ayan, lalaki sa lalaki, babae sa babae, magyakapan, lalaki sa babae, magkamayan, at awitin po natin ang awitin na ito. Hallelujah. Dapat masaya tayong lahat. Amen. Hallelujah. Quem saya, si Jesus ay purihin. Quem saya, siya ay sambahin. Quem saya, sumabay sa awitin. Purihin ang Diyos natin. Quem saya, si Jesus ay purihin. Quem saya, siya ay sambahin. Quem saya, sumabay sa awitin. Purihin
masaya na nandito ka ngayon. Ayan. Pag hindi ka kinausap ng katabi mo, hindi yan masaya na nandito ka. Sabihin mo sa katabi mo, ako ay masaya, nandito ka ngayon. Hallelujah. Amen. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon. Thank you, worship team. Hallelujah. Okay. Yan. Isang maulan na pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Amen. Okay, so, sige po. As everybody is settled down. Yan, pasukan na, no? I think last week pa no? Okay, yung iba naman, pabakasyon pa lang itong July. Anyway, so, today is the last Sunday of this month. Wow! Bilis ng panahon, no? Parang kahapon lang Sabi ko, binati ko lahat ng Happy New Year. Diba? Parang kailan lang yun. Pero ngayon, officially talagang ito yung last day ng buwan ng June. This week ay July na. So tapos na po yung kalahating taon. Magsisimula na po tayo sa Tuesday ng panibagong kalahating taon ng 2025. Ayan. So anyway, sige po. Handa na po ba lahat? Okay, timbahay. Nais ko pong batiin din po lahat ng ating timbahay. Patuloy lang po kayong tumutok at makinig, no? At please share. I-share niyo po itong ating online Sunday worship service. Tawag namin dito SWS. Hindi po ito survey. Pero ito ay Sunday worship service. Okay? Samahan niyo po kami at i-share niyo po ito sa inyong Facebook page para mas marami pa pong makapakinig ng salita ng Diyos. Amen? Alright, so anyway, sino po dito nanonood ng news? Taas ang kamay. Ayan, okay. So ano isa sa pinakamainit na usapin ngayon sa ating bansa? Ayan. Ano no? Gera. Hindi sa ating bansa, Yun. Outside the country yun Yung alam ko sa Israel. Oh, by the way, patuloy natin pag-pray ang Israel, ha? Na magkaroon ng kapayapaan na doon. Anyway, dito po sa ating bansa, ano yung isa sa pinakamainit na usapin? Ano po? Ayan, ito Alam niyo yan? Yung impeachment po ng ating Vice President na si Sara Duterte. Mainit pong usapin yan, no? Dahil talagang hating-hati po ang ating bansa patungkol po dyan. Tama? Bakit po ba ang isang government official ay nai-impeach? Okay? Kasi po, ito po yung kung meron pong haka-haka o meron pong bintang ng, sabihin na po natin, anomalya sa pamamalakad sa kanyang departamento, no? Katulad po sa ating VP, kay VP Sara, siya po ay inaakusahan na yung tinatawag na maling paggamit ng pondo, no? Lalo na po yung tinatawag na confidential funds, yung mga ganun po, no? At siya, daming hearings po ang dinanas doon po sa Congress. At yan, may mga investigation na ginagawa to the point na yung investigation po yun ay nauwi dito nga po sa tinatawag na impeachment case, no? Ano ba itong impeachment case? Ang impeachment case po ay fina-file po yan sa Senate para po yung isang government official ay mapatalsik sa pwesto. Kung talagang mapatunayan na meron po siyang anomalya na ginagawa, okay po, at I think 2/3 of the senators would vote for conviction, no? So yung ganun po. At ang isa pong government official pag na-impeach ay hindi na po siya kailanman pwedeng tumakbo sa anumang position sa gobyerno. At I think wala na po yang
tinatawag na benefits. Kung ano yung benepisyo ng isang government official, pag na-impeach yan, ay hindi po niya ito marireceive. Lalo na po yung tinatawag na pension, hindi po niya yan matatanggap. So, kaaba-aba po talaga ang isang government official pag na-impeach. Okay? Kaya ito po ang isang mainit na usapin po dito sa ating bansa. Kaya pag-pray po natin ating bansa. Amen? Amen po. Yan. Anyway, so, bakit ba ini-impeach? Ang tawag po dyan ay accountability. Sabihin natin accountability. Yan. Lahat po ng politiko sa gobyerno, lahat po sila ay mananagot. Amen? Marahil hindi man dito sa lupa, pero sa ating Panginoon, mananagot lahat ng yan. Amen. Meron bang ibang makalusot, pero sa Diyos ay walang makakalusot. So ito po, impeachment na ito is a form of accountability. At para bigyan din po ng pagkakataon, yung isang government official na na-impeach para ipagtanggol ang kanyang sarili. At para linisin ang kanyang pangalan. Okay? So yan po ang impeachment. At ang gumagawa niyan, ang Senado. Now, bakit yan po ang aking introduction? Mamaya i-share ko po sa inyo. Pero, alinsunod po sa ating tauna na tema, contending for our faith, no? Kasi mga kapatid, tingin kayo, isang araw mananagot din tayo. Amen? Kaya nga po, ito ang ating taunang tema, contending for our faith. At ito po, yan, panghuli na po itong sa ating pong second quarter na reminding of the truth. Kailangan po natin mapaalalahanan kung ano mangyayari sa panghinaharap. Nang sa ganun, tayo po ay patuloy na mag-ingat sa ating paglakad sa ating pananampalataya. At ang ating tema ngayong buwan ng Hunyo is the judgment of God. At ngayong araw na to, tutuldukan po natin ito. Amen? Sa Tagalog, ang paghatol ng Diyos o yung paghukom ng Diyos. Yan. Sabi kasi sa Jude chapter 1 verse 5, though you already know all this, I want to remind you. Ayan, tingnan nyo si Jude. Di ba nire-remind niya yung mga Kristiyano nung panahon niya, sabi niya, that the Lord at one time delivered His people out of Egypt, but later destroyed those who did not believe. So, meron mga yung bayan ng Diyos nung panahon na yon, panahon po ni Moses, ay hinango niya mula sa Ehipto patungo sa lupang pangako, pero maraming hindi nakarating sa lupang pangako. Dahil hindi po sila naniwala. Amen? Kaya tayo po na tumanggap kay Kristo sa ating buhay, merong pangako ang Diyos sa ating lahat. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, meron kang lupang pangako. Kaya po mga kapatid, no, patuloy po tayong manalig, patuloy tayong maniwala sa mga pangako at plano ng Diyos sa ating buhay. At huwag tayong mahalin tulad sa mga Israelita nung panahon ni Moises dahil hindi nakarating doon sa lupang pangako. Sino gusto makarating sa lupang pangako ng Diyos sa kanyang buhay? And this church, I believe this church, ang ating pong iglesia dito, may lupang pangako ang Panginoon sa ating lahat. Hallelujah! Amen! Sabihin mo sa katabi mo, come on, i-declare mo, yugyugin mo, baka natutulog na yan sa pananampalataya. Yugyugin mo, sabihin mo, may pangako si Lord sa iyo. At alam nyo ba, si Lord hindi katulad ng tao. Kung ang tao nangako at ito ay napapako, si Lord pag nangako, hindi ito napapako. Amen? Bagkus ito ay kanyang tinutupad. Hallelujah! Come on! Yan. Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya humanda ka. Yan. At ngayong araw na ito, ang ating pong pag-aaralan, mga kapatid, is about grace or guilt. Biyaya o ano sa Tagalog yung guilt? Pagkakasala. Okay po? So ang ating bagamat ang nakalagay po dyan ay Romans 3:23 to 24, alam niyo po talagang medyo challenging to. Ang ganda po kasi aralin to no? Sinama ko po yung verse 21 hanggang 26. At yun ang babasahin natin para makita po natin yung buong konteksto,
yung entire picture, ika nga. Okay? So, ang ating teksto ay hango sa Roma 3:21 hanggang 26. Ito po ay galing sa Ang Biblia, Tagalog version 2001. Pwede po ba tayong lahat tumayo bilang paggaling sa pagbasa ng salita ng Diyos? At basahin po natin ang sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, and. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan at pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Sapagkat walang pagkakaiba, yamang ang lahat ay kaluwalhatian ng Diyos. Sila ngayon ay itinuturing na ganap ng kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan, ngayon yan, na siya'y matuwid at upang siya'y maging ganap at taga-aring ganap sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Yan, tayo po lahat ay panandalian yung mukot pumikit at manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong dakila at makapangyarihang salita. At sa hapong pong ito, sa pagtatapos po ng aming pag-aaral patungkol po sa inyo pong paghatol. Dalangin ko po, Lord God, na ang salita po ninyo ay magsilbing aral, magsilbing pong salamin ng aming buhay at gabay araw-araw para ihanda po kami sa tamang kapamaraanan sa panghinaharap. Nang sa ganun, Lord God, kami ay makapamuhay ng ayon sa inyong salita at ayon sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos. At hiling ko po ang gabay at pangunguna ng inyong banal na Espiritu. And Holy Spirit, patuloy niyo po itago ang inyong lingkod sa inyong kaluwalhatian. At hayaan niyo po si Kristo lamang ang maitaas at ang inyong lingkod ay maibaba. At dalhin niyo po kami, Panginoon, sa lugar sa Espiritu kung saan inihanda po ninyo upang patuloy po tumibay ang aming pananampalataya at kami ay lalago sa kaalaman sa Panginoong Hesukristo. Marami po salamat. Ito po yung aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Sige po, makakapo na po tayo. Ayan. So, ang title po ng ating pag-uusapan, acquitted. Sabi natin acquitted. Yan. Grace or guilt. Yan po yung ating tema. Bakit acquitted? Mamaya malalaman po natin yan. Amen? Amen po? Yan. Kasi di ba? Katulad ng impeachment. Oh. Dalawa lang po yan eh. Either guilty or innocent. Either maparusahan o ma-acquit. Mapawalang sala. Pag sinabi acquitted, ibig sabihin, napawalang sala. Alright. Now, ang tanong, kayo ba naniniwala? Alam niyo, dineklara sa Bible, lahat daw po ay nagkasala. Sabihin ng lahat ay nagkasala. Diba? Sabi sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakarating sa kaluwalhatian ng Diyos. So, kumbaga, ang Bible na ang nagdedeklara, tayong lahat ay guilty. Kumbaga, kung tayo ay nasasakdal, isa lang pwede natin sabihin eh, guilty, Your Honor. Amen? Kasi, yung sabi ng Bible, lahat ay nagkasala. Amen? So, pero paano tayo ma-acquit? Kaya ang tanong, ano ang kailangan ng tao upang siya ay mapawalang sala o ma-acquit at hindi mahusgahan ng Diyos? Sino pong gusto ng gano'n? Isa, tatlo lang. Yung iba, huhusgahan kayo ni Lord. Sige.
Ulitin ko. Sino po rito nais na mapawalang sala? Ayun, lahat. Praise God. Kala ko. Anyway, sige. So, meron po tayong tatlong puntos sa pag-aaralan. Alam nyo, I really enjoyed this. No? Medyo nahirapan ako, pero I enjoyed studying God's Word. Ang ating po acronym word for today is the word read. Ano ibig sabihin nito? Sa Tagalog, alisin or tanggalin. Amen? Get rid of. Alisin mo yan, tanggalin mo yan. Rid yourself of malice. Alisin mo sa sarili mo ang malisya. Parang ganon. So yan ang ibig sabihin ng rid. Alisin, tanggalin. Bakit rid? Kasi ang tao ay mayroong guilt. Sabi natin may guilt. Ang tao ay may kasalanan. Paano maaalis ang kasalanan sa buhay ng tao? Amen? So yan ang ating pag-aaralan. Number 1, letter R. What does R stand for? Ang kailangan po ng tao, unang-una, is revelation of God's righteousness. Sabi natin revelation. Sa Tagalog, kapahayagan ng katwiran ng Diyos. Okay? Kasi kung tayo po ay namumuhay sa guilt, di ba ang hirap? Sabi nga pong ganyan kung malalaman mo ang taong guilty kung hindi siya makatingin sa mata. Tama? Tingnan niyo, halimbawa yung anak ninyo may ginawang kalokohan. Tanungin mo, ginawa mo ba yan o hindi? Hindi po. Di ba? Hindi yan makakatingin sa iyo. Tama? Kasi alam niya, pag tinignan mo pag tumingin siya sa iyo, sa tingin pa lang malalaman mo, guilty yan. Tama? Sa mata pa lang malalaman mo, guilty yung tao, lalo na kung ganyan. Di ba? Ginawa mo ba? Hindi. Ay, hindi po. Wala po akong alam dyan. So, kung saan tumitingin, nako, parang guilty yan. Amen? So, we need revelation. Sabi natin revelations. Kung paano tayo mapawalang sala at tayo po ay makakalakad na may kagaanan sa ating buhay. Amen? So, number 1 po, sabi po sa ating Bible, sa ating text, bakit sinabi kong revelation? Sabi sa ating text, sa Romans 3:21, tingnan nyo, hinimay-himay ko po ito Subalit ngayon ay ipinahahayag sa English, but now, the righteousness of God is revealed. Yan po yung sabi sa English. Sa Tagalog, ipinapahayag. Subalit ngayon ay ipinahahayag ang pagiging matuwid ng Diyos na hiwalay sa kautusan. Sabi natin, hiwalay sa kautusan. Kasi po sa Old Testament, mga kapatid, ito, paulit-ulit ko na po sinishare sa inyo, sa Old Testament, ang mga Israelita po, sila ay namumuhay sa batas, sa law, okay? Sa kautusan ng Diyos. Wala namang po problema yon. Para sila po ay makapamuhay ng matiwasay, para po sila ay makapamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Diyos. Amen. At doon binabase ang kanilang quote-unquote katwiran. Kaya lang, alam naman po natin ang problema. Walang makasunod ng kautusan ng Diyos 100%. Amen? Walang makasunod Yung 10 utos nga lang ng Diyos, sabing ganyan, magawa mo man ang siyam, pag pumalya ka sa isang utos, ikaw ay guilty na nilabag mo lahat ng kautusan ng Diyos. Amen? Kaya nga po ito, kailangan po natin malaman, mga kapatid, na pwede pala tayo magkaroon ng katwiran sa ating buhay, hindi sa sarili nating gawa, at ito daw po ay hiwalay sa kautusan. Hindi po, yung katwiran ito ay hindi ayon sa pagsunod mo sa katwiran, ayon sa pagsunod mo sa kautusan. Amen? So this is the revelation. Sabi natin revelation. Kasi kung tayo po, nais natin makuha yung katwiran sa pagsunod sa utos ng Diyos, mga kapatid, mafo-frustrate tayo. Amen? Sa pagsunod nga lang sa magulang minsan, hindi tayo makasunod Tama po? Hello? How much more sa pagsunod sa Diyos? Di ba? Kung sa tao nga minsan, ang hirap sumunod Tama po ba? How much more sa Diyos? Di ba?
God is perfect. Kaya nga kailangan natin ng revelation. Sabi natin revelation. At itong katotohanan patungkol po sa katwiran ng Diyos na hiwalay sa kautusan, sabi po ni Paul, ito daw po ay pinatotohanan ng kautusan. Ibig sabihin, nakasulat po ito sa Bible. No? Nakasulat yan. Sa ating text, sabi ganyan, doon na tayo sa pula, pinatotohanan ng kautusan. Sabi natin kautusan. Ibig sabihin po, ito pong righteousness of God, yung katwiran ng Diyos na hiwalay doon sa mga kautusan, nakatala din yan doon sa kautusan. Na isang araw, ang tao po ay magkakaroon ng katwiran ng Diyos sa kanyang buhay, hindi base sa pagsunod mo sa kautusan. O baka sabihin nyo, so ibig palang sabihin, Pastor, hindi na tayo susunod sa kautusan. No. Hindi yan ang ibig sabihin. No? Kasi sa Old Testament, ang mga tao, ganito po, para maligtas, dapat sumunod ka sa kautusan. Hello? Hindi nga nakakasunod ang tao, di ba? Kaya ang tao po ay laging guilty. Sabi natin guilty. Yan. Okay? At ito daw pong revelation na ito of God's righteousness, hindi lang ito nakatala sa kautusan ng Diyos, ito daw po ay pinatotohanan ng mga propeta. Ibig sabihin po, ito rin ay kanilang dinideklara. Si Moises, sino pa? Sila Daniel, lahat ng mga propeta ng Diyos, sila ay nagpo-propesiya, isang araw, ang katwiran ng Diyos ay ibibilang sa tao ng hiwalay sa kautusan. Hello? Ulitin ko po. Kasi kung ibabase sa kautusan sa pagsunod sa kautusan ng Diyos, bagsak tayo. Sabi mo sa katabi mo, bagsak tayo. Sabi mo sa katabi mo, bagsak tayo. Hindi tayo papasa. Hindi natin makakamtan yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kasi hindi tayo perfecto. Amen. At hindi rin po natin makakamtan yung kaligtasan na kailangan ng tao base sa pagsunod sa kautusan. Kaya ang tao talaga guilty as charged. Amen? Talagang ang tao po, mga kapatid, we are really bound for hell. Dahil tayong lahat ay guilty. Sabi natin guilty. Sabi sa Romans 3:21, sa ating text, pinatotohanan ng kautusan at ng mga propeta. Sabi natin mga propeta. Ano ang pinatotohanan nila? Itong mga propeta sa Old Testament, sila ay nagpo-propesiya na ang tao, na ang katwiran ng Diyos ay ibibilang sa tao isang araw pag dumating yung Mesiyas. Amen. Amen po. Yan, no? So, meron pa totoo. Sabi natin, meron pa totoo. At kailangan din po itong ipangaral. Kaya ginagawa yan ni ito ginawa ni Apostle Pablo. Pinangaral po niya yan. Isinulat niya sa mga Kristiyano sa Roma. No? Bakit? Ano ba ang problema doon sa Roma? Ang problema po sa Roma, mga kapatid, ay sila po ay talagang yung mga Diyos-Diyosan po doon. Okay? Ang problema po sa Roma ay talagang, kung babasahin niyo yung Romans chapter 1, sabi po doon, kanilang ipinagpalit yung kalwalhatian ng Diyos doon sa mga bagay na gawa ng tao. Alam naman natin, ang Diyos, di ba? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tama po. Pero ang Diyos po, nung panahon po ni Pablo, ay minaliit nila at kala nila sa paglilok ng mga tinatawag na rebulto, yun ang kanilang ginagawang Diyos-Diyosan. Yan ang problema sa mga taga-Roma noong panahon na yun. Idolatry. Sabi natin idolatry. At hindi lang po yun. Marami po mga kasalanan. Kaya sabi ni Paul, I am not afraid, I am not ashamed of the gospel because it is the power of God unto salvation for mankind. Amen? So,
Kaya nga inaano ni Pablo, kailangan ng revelation. Kaya nga sabi ng ganyan, sa kasalukuyan ay ipinapahayag ang katwiran ng Diyos. Sabi natin ngayon yan. Ngayon yan. Okay? Ngayon po, at nung panahon din nila, pinapahayag na ang katwiran ng Diyos na pwedeng makamtan ng tao hindi base sa pagsunod sa kautusan. Hello? Subukan mo lumabas dyan. Gawin mo, bumili ka sa tindahan, huwag mong bayaran. Please don't try this at home. Halimbawa lang, anong gagawin sa'yo? Pag meron kang pabili po, binigay sa'yo, hindi mo binayaran at tumakbo ka, anong gagawin sa'yo? Huhulihin ka, di ba? Bakit? Meron kang nilabag na batas. Ano yon? Huwag magnakaw. Tama po. So, guilty ka. Right? Ilan kayang mga utos, ilan kayang mga kautosan dyan na nilabag na natin. Di ba? No jaywalking. Bawal tumawid, nakamamatay. O, doon ka tumatawid. Honest to goodness, sino po rito tumawid na sa lugar na bawal tumawid? Taas ang kamay. O, see? O, tingnan mo yung tingnan mo yung paligid mo. O, kita niyo mga jaywalkers? Sino po rito sa mga nagmamaneho na red light na inunahan mo pa? Kaya, pinsan na. Thank you for your honesty. Sino po rito nagmamaneho, red light, dahil nagmamadali ka, sige, brrrr. Taas ang kamay. Oh. Taas ang kamay. Oh, ayan. Guilty tayo di ba? Oh. Ay, pastor, minsan lang naman Pero yung minsan na yon, pwede mo ikapahamak. Tama? Pwede mo ikapahamak yan Kaya nga may mga batas. Tama po? Oh. Kung nakulong ka, wala ka bang bayad, ano ang nanaisin mo? Di ba? Pag nakakulong ka, wala kang bang bayad, nanaisin mo na lang na sana may magpiyansa sa akin. Tama po. Kasi kung hindi mo mabayaran yung kasalanan mo, mananatili ka nakakulong. Right? Kaya nga po mga kapatid, tingin kayo rito. Kumbaga tayo, nakakulong. Nakakulong tayo spiritually noon. Amen. Nakakulong tayo spiritually dahil sa kasalanan na tayo. Hindi ka pa pinapanganak. Nasa tiyan ka pa lang, makasalanan ka na Amen. Lalo na lang, nung lumabas ka, makasalanan ka na. Amen po. Kaya tayo po ay bihag na nun, nakakulong na tayo spiritually. Kaya kailangan po natin mapalaya. Hindi base sa ating pagsunod. Kasi kung sa pagsunod lang, bagsak tayo. Kailangan po natin ng katwiran ng Diyos. Sabi natin katwiran ng Diyos. At yung katwiran ng Diyos na yan ay available na sa lahat. Sabi natin, available na sa lahat. Kailangan lang nilang malaman. Kaya kailangan ipahayag. That's why we need revelation of God's righteousness. Amen. So yan po yung una. Letter R, revelation of God's righteousness. No? Na maaari na pala tayong magkaroon ng katwiran ng Diyos, hindi base sa pagsunod sa batas. Ulitin ko po hindi base sa pagsunod natin. Ibig sabihin, hindi base sa ating gawa. Amen. Pero sumunod pa rin tayo sa batas. Amen po? Sumunod pa rin tayo sa kautusan ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo perfecto Alright. So, malinaw po yan. Na pwede, available na pala. Ito yung revelation na siya sabi ni Pablo, na available na yung katwiran ng Diyos para sa lahat ng tao. Pwede mo na itong makamtan. Pwede ka na mapawalang sala. No? Sabi natin, pwede na. Available na ito sa lahat ng tao. Okay? Kailangan ipahayag yan, kailangan pong
magkaroon sila ng revelation na pwede tayo magkaroon ng katwiran ng Diyos hindi base sa ating sariling gawa, hindi base sa sarili nating pagsunod sa kautusan. Kaya nga, yung pangalawa, ito ang mahalaga. Yung letter I, no? Una, kapahayagan patungkol po sa katwiran ng Diyos na pwede nang makamtan ng tao, hindi sa sariling gawa. Yung pangalawa, ito po yung tinatawag na imputation of God's righteousness. Sabi natin imputation. Ano sa Tagalog ang imputation? Ito po yung ibibilang na sa'yo. It will be credited to you. Yung katwiran ng Diyos, listen ha, wala kang ginagawa, pero ibibilang sa'yo yung katwiran ng Diyos. Sinong gusto ng ganon? Sinong gusto ng ganon? Hallelujah. Kumbaga, wala kang pambayad, pampiyansa, para ikaw ay makalaya sa kulungan, pero mapapawalang sala ka. Sinong gusto ng ganon? Hallelujah. Pastor, ako, gusto ko yun. Sa anong paraan? Number 1, makinig kayo. Itong imputation na to para mabilang sa atin ang katwiran ng Diyos, ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Woohoo! Hallelujah! Sabi natin, pananampalataya. Basahin natin, Romans 3:22. Ayan, hinihimay-himay po natin ha. Sabi dito, ang pagiging matuwid ng Diyos. Listen, di ba? Available na to eh. Pwede na po itong mapasa mga tao eh, no? Yung katwiran ng Diyos. Hindi base sa sarili nating gawa, hindi base sa pagsunod natin sa kautusan. Sabi dito, ang pagiging matuwid ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo sa lahat ng mga sumasampalataya. Wow! Sabi mo sa katabi mo, walang kahirap-hirap. Hallelujah! And this is by God's grace. Sabi natin by God's grace. Mamaya, malalaman natin yan, no? So, pwede na pala itong katwiran ng Diyos ay mapasa atin. Hindi base sa ginawa mo. Hindi base doon sa pagsunod mo sa batas. Kasi bagsak ka. Bagsak ako. Bagsak tayong lahat. Pero ito pala ay base sa pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hallelujah! At para kanino daw po ito? No? Sasabihin mo muna sa katabi mo, kaya manampalataya ka lang. Ang katwiran ng Diyos ay mapapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. At ito daw po, itong imputation of righteousness, yung pagbilang ng katwiran ng Diyos sa tao, ito ay para sa lahat ng mga taong nagkasala. Sabihin mo sa katabi mo, kasama tayo doon. Ayan, no? Magbalik tanaw tayo, mga kapatid. Bago tayo nakakilala kay Kristo, anong klaseng pamumuhay meron tayo? Huwag mo na isigaw. Di ba? Kung magbabalik tanaw ka, anong klaseng pamumuhay meron tayo? Siguro mapapaganyan tayo, Pastor, ayoko na alalahanin. Totoo naman, ayoko na alalahanin. Bakit? Kasi nakakahiya. Tama po? Nakakahiya ang ating pamumuhay noon. Nakakahiya talaga. Kung malaman lang ng iba, naku, baka manlait ka, baka matunaw ka sa kahihiyan. Kasi guilty ka eh. Tama po? Pero kaya nga ito yung good news. Sabi natin good news. Ang good news, mga kapatid, itong katwiran ng Diyos ay para sa lahat ng tao. Hindi lang sa mga Hudyo. Hindi lang, kundi para din po sa mga hentil. Tingnan po natin ating teksto. Sabi sa Romans 3:23, yamang ang lahat ay nagkasala. Sabi natin lahat. Lahat ng tao ay nagkasala. Kaya sinabi ko kanina, di ba, guilty as charged, Your Honor. At hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Ito po isang illustration. Ayan. Tignan niyo po yan. Dati, ang tao po at ang Diyos magkasama.
doon sa Hardin ng Eden. Tama po? Magkasama sila. Talaga si Adan, si Eva, at ang Diyos talagang, wow, they had a very good relationship. At sabi nga po ganyan sa Bible, no? Isang araw daw, ang Diyos ay dumating para sila ay bisitahin. Something like that. Bakit? Kasi nung narinig ni Adan, matapos nila magkasala, nung narinig ni Adan na yung mga yabag ng Diyos, nagtago na sila. Di ba? Bakit? Kasi sila ay nagkasala. Sumuway sila sa utos ng Diyos. Kaya ang Diyos at ang tao ay nagkahiwalay. Nahiwalay ang tao sa Diyos because of sin. Ayan. Dahil sa kasalanan, nagkaroon po ng pagitan sa relasyon ng Diyos at ng tao. At sinabi pong ganyan, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Subukan mo man lumundag, mahuhulog ka sa bangin. Amen. Hindi nakakaabot. No religion in this world. Wala pong relihiyon ang pwedeng maging tulay papunta sa langit. Hello. Napakaraming relihiyon sa paligid. Napakaraming relihiyon dito sa Pilipinas. At lahat ng relihiyon siya sabi, pumasok ka lang, maging member ka namin, ligtas ka. Kaya ang daming mga taong nalilito. Amen? So, ano po ang dapat gawin? Paano mai-impute? Paano mabibilang yung katwiran ng Diyos sa tao? Ito ang kasugutan sa Romans 3:24. Sabi nito, sila ngayon ay itinuturing na ganap. Sabi natin ganap. Pag sinabing ganap, perfect or justified. Sa anong paraan? Sila ngayon ay itinuturing na ganap na kanyang biyaya. Sabi natin, God's grace. By God's grace. Pag sinabing God's grace, hindi dahil sa ginawa mo, hindi dahil sa pagsunod mo sa kautusan, kundi biyaya ng ating Diyos sa langit. Amen. At itong biyaya daw ito ay kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Tingnan po natin ulit. Ayan. Yung tao malayo sa Diyos. Dati po tayong ganyan. Tama? At ang humahad lang sa atin, walang iba kundi kasalanan. Sabi natin kasalanan. Di ba? Sa lahat ng relasyon, mga kapatid, ang kasalanan ang magpapahiwalay sa relasyon. Right? Kung may kaibigan ka, sino po may BFF dito? Taas ang kamay. May mga best friends forever. Di ba? Yung sikreto mo lang pag ibinunyag niya sa iba, di ba magagalit ka? Tama po? At pag ibinunyag niya, pag minarites niya yung sikreto mo sa iba, mawawalan ka na ng tiwala sa taong yun. Tama po? Ano mangyayari sa friendship ninyo? Dati ganyan kayo. Ngayon magiging ganyan na kayo. Amen? Ibig sabihin, maghihiwalay na yung pagiging magkaibigan ninyo. Amen po. Because of sin. Sabi natin sin. Alam nyo, one thing, no? Ang ganda, may nabasa ako, sabi ganyan. Pakinggan, friend, ano pa? Best friend, boyfriend, girlfriend, ano pa? Lahat ng ito, ano ang dulo? Friend, end. The word end. E-N-D. So, you may have a friend, but it will end. Hello? You may have a girlfriend, but it will end. You may have a boyfriend, it will end. You may have a best friend, it will end. Kaya nga, tingin kayo rito, kaya nga iba yung family. Hello? Saan nagtatapos ng 3 letra ang salitang family?
I-L-Y. Ano ibig sabihin nun? I love you. Amen? So, mas mahalaga ang family. Amen po. Amen. At tayo mga kapatid, bilang anak ng Diyos, tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sa anong paraan? Tingnan nyo to ha, pagdugtungin na natin to. Sabi ganyan, dahil sa ating Panginoong Jesus. Si Jesus po, mga kapatid, no? Nung siya po ay napako sa krus ng Kalbaryo, yung ginawa ni Kristo Jesus, yun ang nagsilbing tulay nang sa gano'n ang tao na nawalay o nalayo sa Diyos ay maaari nang makalapit sa ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Sabi natin, praise the Lord! At ganyan nangyari sa atin nung tayo ay nanalig kay Kristo Jesus. And tandaan natin mga kapatid, this is all by God's grace. Sabi natin, by God's grace. Dahil sa biyaya ni Lord, hindi dahil sa ginawa natin. Hindi dahil sa sinunod mo yung 10 commandments. Wow, hallelujah. Hindi yung sinunod mo yung 100 commandments. Hindi yun. Kasi, kahit 10 commandments yan, isa dyan, nilabag mo. Isa po doon, huwag kang magnanakaw. Honest to goodness, sino nang nangupit dito, taas ang kamay? Nung bata, sige. Di ba? Lahat tayo guilty. Tama? Ako, naalala ko nun eh. Wala akong kamuhang-muhang sa mga kupit-kupit na yan eh. May nagturo sa akin, may mentor ako. Meron akong mentor nun. No? 4 na letra ang pangalan niya. Alam niyo kung ano? K-U-Y-A. Kuya. Tinuruan ako doon. Okay lang. Total, ligtas ka na rin ako ngayon eh. Ako sabi, ay Noy, liga. Bakit kuya? Liga. Gusto mo magkaroon ng ganong laruan? Oo, ganda nga, kaso wala tayong pera. Huwag kang mag-alala, ako bahala. Anong gagawin mo? Kakausapin ko yung ano. Habang kinakausap mo, kunin mo, lagay mo sa bulsa mo, ha? Okay? Ganun ba? Galing ng mentor ko. Tapos, Brad, magkano ho to? Unang pinakita niya sa akin. 25 centimos. Ganun ba? Pagtalikod, lagay niya sa bulsa. Ay, ganun ba? Bilis, galing mo ah. Bilib ako. Wow, saludo talaga ako. Ikaw naman. Sinubukan ko. Ito, magkano to? 15. Ganun. Pagtalikod, bulsa. Uy, tagawa ko, kuya. Galing ha. Tawa-tawa. Proud pa ako sa sarili ko noon. Pag uwi namin sa bahay, bukol-bukol mga bulsa namin, meron pa dito nakatago. Para akong buntis. Bakit? Ang dami namin laruan na nadukot. Nakita ni Papa. Sabi niya, ano yan? Ako takbo ako sa CR. Kakapit ako sa window na ganyan para pagbukas niya, hindi niya ako makita. Saan si Noy? Hindi niya alam, doon ako nakakapit. Pagkapas maya-maya, nakita niya ganyan. Saan galing itong mga to? Sabi ko, si kuya kasi, tinuruan ako mandukot eh. Ano yung ginawa ni Papa? Una, pinahalo kayo, pak. Tapos, dinala kami doon sa palengke, kung saan namin kinuha. Sabi ganyan, ay Brad, itong 2 anak ko, pasensya na. Kinuha pala to. Ay, ganun ba? Naku, kayo talaga. Sige, babayaran ako na lang. Binayaran ni Papa. Amen? Kaya ano nangyari sa amin? Absuelto na kaming 2. Kasi yung kasalanan namin, merong nagbayad. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, makinig. Yung kasalanan natin, anumang kasalanan na gawa mo noon, namboso ka man noon, nagnakaw ka man noon, nanloko ka man noon, ano pa mang kasalanan na nagawa mo noon, mga kapatid, yung may-ari sa langit, alam lahat yan. Lahat tayo ay guilty. At lahat tayo ay dapat parusahan. Amen. Pero dahil sa habag at grasya ng ating Ama sa Langit, hallelujah, mga kapatid, makinig, binayaran niya ang ating mga pagkakasala. Hallelujah! At
Dahil binayaran niya, tayo po ay maaari nang makatawid magmula sa kabila patungo sa Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen po? So yan po ibig sabihin ng imputation of God's righteousness. Na ibibilang sa atin na tayo ay matuwid, tayo ay banal, hindi ayon sa ating ginawa. Amen? Kasi sabi sa Isaiah, lahat daw ng ating mga katwiran na ginagawa ay mistula itong mabahong basahan. No? Ay mas malala pa ito sa mabahong basahan, yung sarili nating katwiran. Wala po tayong katwiran na pwedeng iharap sa Diyos. Amen po. Kaya nga po yung tinatawag ng imputation of righteousness, ibibilang sa atin yung katwiran ng Diyos sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo na nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen? At ito po ay available sa lahat. Sabi natin, available. Para sa lahat ng tao na nagkasala. So yan po yung pangalawa. Imputation of God's righteousness. Sabi natin, imputation. So alam nyo na ibig sabihin niya, ha? Pag mabasa nyo yan sa Bible, pag mabasa nyo yan kung saan mga ibig sabihin, ibinilang sa atin yung katwiran ng Diyos. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang anak na si Kristo Jesus, at ito po ay sa biyaya o grasya ng Diyos. So lastly, yung letter T. What does it stand for? Yan. Una, we need revelation of God's righteousness. Na ang katwiran pala ng Diyos ay maaari na natin makamtan, hindi base sa ating gawa, kundi ito po ay talagang available para sa lahat. Pangalawa, para ito po ay maibilang sa atin, imputation of righteousness, ito po ay sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Jesus. At ito po ay talagang para sa lahat. Binayaran niya ito. And lastly, demonstration of God's righteousness. Talagang pinakita ng Diyos ang kanyang katwiran. Sa anong paraan? Number 1, naniwala kayo mahal kayo ng Diyos? Hindi lang po niya ito in-announce, bagkus ito ay pinakita. Pag sinabing demonstration of God's righteousness, ito po yung pagpapakita ng katwiran ng Diyos. Sa anong paraan? Pinadala si Hesukristo bilang handog na pantubos. Sabi natin, pantubos. Katulad po, nung kami ni Kuya, di ba? Yung mentor ko nung bata ako, hallelujah. Although marami rin namang mga tinurong yan sa akin. Okay. Yung mga nanonood, please don't try that at home, ha? Anyway, wala kaming pambayad. Si Papa ang nagbayad ng aming mga kinuha. Kaya kami ay naabsuelto. Amen? Hindi na kami pinagalitan, although pinagsabihan kami nung may-ari, nung tindahan, pero hindi na kami pinarusahan kasi binayaran na ni Papa. Amen? At yung laruan na yon, napasa amin na. Amen. Now, ganun po, parang ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. No? Dahil hindi tayo makabayad sa ating kasalanan, anong ginawa ng Diyos Ama? Pinadala ang kanyang Diyos Anak, si Hesukristo bilang handog na pantubos. Sabi sa Romans 3:25, tingnan niyo po to, na siyang inialay ng Diyos, inalay si Kristo, imagine that. Talagang, ito po yung grasya ng Diyos. Kumbaga yung biyaya ni Lord, na tayo po mga kapatid ay talagang we are bound to hell, or we are bound for hell dahil sa ating kasalanan, na kahit anong gawin natin kabutihan ay hindi natin kayang bayaran. Kahit mag-donate ka pa ng limpak-limpak na salapi sa mga foundation, kahit magbayad, alam mo yun, kahit tumulong ka pa sa mga mahihirap, sa mga nasalanta, pastor, ang dami ko naman dinonate na damit, no? Ang dami ko nang dinonate na pera, pastor. Ang dami ko nang ginawa. Tumulong ako sa mga mahihirap, yung mga pulubi, talagang binibigyan ko ng limos. Mga kapatid, gawin man natin yan lahat. Kung wala si Kristo sa atin, lahat po yan ay baliwala.
Hindi natin pwedeng bayaran ang langit. Hindi natin pwedeng bilhin ang kaligtasan. Amen. Wala pong halaga ng salapi ang pwede mong ialok sa Diyos at sasabihin mo, Lord, ito meron akong 1 trilyon. Pwede ba pumasok ako sa langit kahit doon lang ako sa trangkahan ng inyong pintuan? Hindi mo yan pwedeng gawin sa ating Panginoon. Amen? Kasi ang langit ay hindi kayang bilhin. Amen. Hindi kailangan ni Lord ng pera ng tao. At alam niya ng Diyos, walang pwedeng ipangbayad sa kasalanan ng tao, kundi ang dugo ng kanyang bugtong na anak. Kaya sinabi dito, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa. Alam niyo mga kapatid, ang dugo ni Kristo, mabisa yan. Hindi lamang yung mabisa nung panahon niya, nung siya namatay 2,000 years ago. No, yung bisa na kanyang dugo ay hanggang ngayon sa kasalukuyan, at hindi lang hanggang ngayon sa kasalukuyan, kundi sa mga darating pang henerasyon at magpakailanman. Kanyang kabisa ang dugo ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on, purihin natin ating Panginoon. At yung bisa na yan ay magkakaroon ng epekto sa ating buhay. Sabi dito, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sabi mo sa katabi mo, manampalataya ka lang. Come on, sabi mo, manampalataya ka lang. Hallelujah. Ito ay kanyang ginawa. Tingnan niyo po ito. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita. Ito yung demonstration, ha? Ipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Alam niyo po, ito kung sinusundan ninyo, yung, ito, pag file pa lang sa Senado di ba? Final pa lang yung articles of impeachment. Ano na po nangyari? Ang dami ng mga kontrobersiya. Tama po? Yung iba siya, sabi ganyan, bakit pinapatagal? Nung February pa yan, i-final bakit umabot ngayon June? Ngayon lang nila ito, asikaso yung mga ganyan. Tapos ibinalik pa. Bakit gano'n? Tapos may nagmo-motion pa. Dahil i-dismiss na lang ito. So, ang dami pong mga, di ba? Kasi, naituro ko na po yan Ang mga husgado po dito sa lupa, mga kapatid, pwedeng kumiling yan. Amen? Pwedeng kumiling yan, lalo na sa politika. Siyempre, kung kapartido yan, kakampihan yan. No? Kaya minsan nakakalungkot, hindi ka makakita ng hustisya sa tao. Kaya nga po dito, yung ginawa ng Diyos na ito, ipinapakita niya na sa Kanya ay merong hustisya. Amen? Bakit? Kasi si Lord ay patas. Sabi natin, patas. Patas si Lord. No? Patas si Lord. Sabi dito, upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa Kanyang banal na pagtitiis ay Kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan. Tingnan niyo po ito, dahil sa Kanyang banal na pagtitiis, because of His holy patience, because of His love for us, anumang kasalanan natin ay pinapalampas na lang niya sa pamamagitan ng pag-alay ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen? At sinabi po sa 2 Corinto, 2 Corinto 5:21, sabi po dyan, para sa ating kapakanan. Sabi mo, para sa iyo to. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo to. Oh, sorry. Para sa atin to. Sabi mo sa katabi mo, para sa atin to. Para daw sa ating kapakanan, anong ginawa ng Diyos? Ginawa niyang may kasalanan siya, sino? Ang ating Panginoong Jesus, na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Amen? Ulitin ko po, sa sarili nating gawa, sa sarili nating pagsunod sa kautusan ng Diyos, hindi natin makakamtan ang katwiran ng Diyos.
Amen? Ito daw po ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kay Kristo Jesus, ang kailangan natin ay manampalataya. At dito, ipinahayag ng Diyos. Pinakita niya. He demonstrated His righteousness. Ito ang aking katwiran. Dahil hindi kayo makabayad sa inyong kasalanan, ako na ang magbibigay ng kabayaran. That is God's righteousness. Kasi gusto ni Lord, maging righteous tayo lahat. Alam ni Lord kung ano ang kailangan natin. Alam ni Lord ang halaga ng ating kaligtasan. Ang banal na dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sabi ganyan, upang si Kristo daw, ginawa siyang may kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan. Si Jesus, walang ginawang kalokohan. Hello? Hindi siya nagnakaw ng mga truck-truckan na katulad ng ginawa namin. Hindi siya nagsinungaling. Hindi siya nakungupit katulad ng ginawa mo. Amen? Hindi siya nanuntok ng kalaro dahil dinaya ka. Hindi siya nangurot. Hindi siya nanampal. Hindi siya nanabunot. Hindi siya nakipagsuntukan. Mga kapatid, walang ginawang kasalanan ang ating Panginoong Jesus. Hindi siya nagmarites. Amen? Pero anong ginawa doon sa kanya? Ginawa siya na may kasalanan. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya, sa pamamagitan niya, tayo'y maging katwiran ng Diyos. Hallelujah! Amen? Come on, purihin natin ating Panginoon. And lastly, pinatunayan na siya ay ganap. Pag sinabing ganap sa English, He is just. Pag sinabing He is just, pantay po siya. Kaya yan yung nilagay ko. Ang tunay na, kaya ang justice po, may hawak na balance at nakapiring. Bakit nakapiring? Ganyan po dapat ang justice. Nakapiring ka. Ibig sabihin yan, wala kang wala kang papanigan. No? Hindi mo alam kung sino yung kakampi mo. Wala kang kakampihan. Basta gitna ka lang. Ganyan po ang justice. Amen? At ganyan po ang ating Panginoon. He is just. He is righteous. Wala po siyang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Amen? Serbisyong maka-Diyos lamang. Amen. Pag pinatunayan na siya, sa ating text, last, Romans 3:26, sabi dito, upang mapatunayan sa panahong kasalukuyan na siya'y matuwid. Ulitin ko po, hindi katulad ng mga senador ngayon, may kinikilingan po yan. Tama? May kinikilingan yan. Kung ano yung kapartido nila, kikilingan nila yan. No? At hindi lang, yung iba rin, no? Hindi ko naman nilalahat. Pero there are just some. Pero ngayong panahon ay pinapatunayan ng Diyos na siya'y matuwid. Paano niya pinapatunayan to? At upang siya'y maging ganap. Ibig sabihin po nito, tingin kayo rito, lahat ng tao ay binibigyan po niya ng pagkakataon. That is justice. Amen? Bibigyan niya ng pagkakataon na mamili. Sabihin natin mamili. Sabihin mo sa katabi, kaya mamili ka ng tama. Kaya walang pwedeng isumbat sa Diyos. Walang taong pwedeng manumbat kay Lord at sasabihin, Lord, ba't hindi ka nagpadala Kristiyano sa akin? No. Wala nang dahilan ng tao. Lalo na, may social media ngayon. Pati sa mga Facebook, di ba? May mga scriptures dyan. Tama po? Wala nang dahilan ng tao. Wala na po tayo pwede idahilan na hindi tayo nabigyan ng pagkakataon mamili para sa Diyos. Wala na po tayong dahilan para sabihin natin na hindi ko kilala si Kristo. No. Kahit saan ka magpunta, pinapangaral ang ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya wala na pong ligtas ang tao talaga. Ganyan po makatwiran ang Diyos. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat. Sabihin natin ang lahat.
At sabi rito, at siya ang taga-aring ganap. He is the justifier. Siya daw yung magbibigay hustisya sa taong mayroong pananampalataya kay Jesus. Mga kapatid, tingin kayo dito. Ibig sabihin po niyan, kahit anumang kasalanan ginawa mo, kahit noon kahit hindi lang truck ang ninakaw mo, kahit talagang truck ang ninakaw mo, talagang guilty as charged ka. Hallelujah. Anumang kasalanan ginawa natin noon, mga kapatid, pag manalig ka kay Kristo Jesus, ikaw ay mapapawalang sala ng Diyos. Amen? Pero, tingin kayo, hindi po ito ang dahilan. Ay, ganun pala, mapapawalang sala ako. Sige, tapos pupunta ka sa store, magnanakaw ka, pupunta ka dito. No. Meron pa rin batas sa lupa. Amen? Pag meron kang lalabaging batas sa lupa, mananagot ka. Amen? Mag-drive ka lang dyan, red light, lalo na ngayon, may NCAP na, di ba? Lumihis ka lang ng linya, alam mo, merong solid white o solid yellow, pag yan ay lampasan mo, may pulis na nakaabang, mananagot ka sa batas. Amen? Amen po. Mananagot ka sa batas. Huwag po natin gamitin ang grasya ng Diyos para patuloy tayo mamuhay sa kasalanan. Amen. So, ito po, pero ang ibig sabihin dito, anumang kasalanan po natin noon, bago tayo nakakilala kay Kristo, lahat po yan, pag tayo po ay nanalig kay Kristo, siya ang taga-aring ganap, ibig sabihin, He will justify us. Tayo ay Kanyang ipapawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Amen! Yun po ibig sabihin ito. Sabihin mo sa katabi mo, kaya huwag ka na mamuhay sa kasalanan. Amen? So, yan po mga kapatid, yan po yung RID. In conclusion, alam niyo na ibig sabihin ng conclusion. At ang kaibahan nito sa opinion, di ba? Alam niyo na ibig sabihin. Ano yung conclusion? Hindi ka pwede pumasok. Conclusion, hindi ka pwede pumasok. Opinion, pwede ka pumasok. In conclusion, mga kapatid, alam niyo ba, ang impeachment ay hindi lang nangyayari dito sa lupa. Spiritually speaking, we are already impeached. Hello? Tayo po lahat, spiritually, impeached na tayo. At may nag-aakusa sa atin. Sino nag-aakusa sa atin? Ang nag-aakusa sa atin, wala iba kundi ang diablo. Yun po ang sabi sa Bible. No? Day and night daw. Araw at gabi, ang diablo walang ginawa sa harapan ng Diyos, kundi tayo ay akusahan. Yan si Rainer, itong mga kasalanan niyan. Yan si Ricardo Jr., itong mga kasalanan niyan. Yan si Rio Robles, itong mga kasalanan niyan. Lahat tayo ini-impeach ng diablo sa harapan ng Diyos Ama. Hello? Dahil alam niya, nagkasala tayo eh. Amen? Ano ibig sabihin impeach? Kung sila tayo patalsikin doon sa posisyon na inilaan ng Diyos para sa atin. At ganyan nangyari kay Adan. Tama? Si Adan po, napakaganda ng posisyon niya. Andun siya sa Garden of Eden. Hallelujah. Andun siya. At malaya siya makakain sa lahat ng mga puno doon sa hardin. Pero anong ginawa ng diablo? Tinukso. Tama? At nung nagkasala, ayun, ginamit niya yun ngayon. All of us are impeached. Hello? At kung haharap tayo sa husgado, kung haharap tayo sa Diyos isang araw, we are guilty as charged. Sabi natin guilty. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But thank be to God. Sabi natin, thank be to God. Merong ginawang solusyon ang ating Diyos. Amen?
Kaya ang tanong, ano ang kailangan ng tao upang siya ay mapawalang sala at hindi mahusgahan ng Diyos? At the right time, at the right moment, God sent His Son, Jesus Christ. Sinugo niya ang kanyang anak na si Jesus. Dahil alam ng Diyos, wala nang ibang kapamaraanan, hindi kayang bayaran ng tao ang kasalanan. At dahil mahal niya tayo, mga kapatid, mahal ka ng Diyos. Timbahay, mahal ka ng Diyos. At alam ng Diyos, ang tanging solusyon, ang kanyang buktong na anak na si Kristo Jesus. At gusto niya, yung katwiran niya, yung katwiran ng Diyos ay maibilang sa tao. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kautusan, hindi sa sarili natin mga gawa. Ang hinihiling lang niya, manalig ka lang sa kanyang anak na si Kristo Jesus. Amen? Kaya kailangan po natin to get rid of that guilt. Sabi natin, rid of that guilt. Sa anong paraan? We need to have a revelation of God's righteousness. Sabi natin, kapahayagan na ang katwiran pala ng Diyos ay maaari na mapasa atin. Hallelujah! Hindi sa sarili nating gawa. Kundi ito po ay kaloob ng Diyos. Sa pamamagitan ng imputation of God's righteousness, paano ito maibibilang sa atin? Manalig lang tayo kay Kristo Jesus. Amen? At ito po ay para sa lahat. Sabi natin, para sa akin yan. Sabi mo, para sa akin yan, Lord. Na maibilang ito katwiran ng Diyos. And lastly, ipinakita ng Diyos ang kanyang katwiran. Sa anong paraan? Sa pagiging patas. Sabi natin, pagiging patas. Na lahat ng tao ay binibigyan niya ng oportunidad para magdesisyon. Kasi kung si Lord lang magdedesisyon, siguro, no? Bagsak na tayo lahat. Diretso na tayo sa impyerno. Pero hindi, kung ang diablo lang, kung ang diablo lang magdedesisyon, ay, impyerno na yan, kasama ko na yan. No? Pero iba ang Diyos eh. Mahal tayo ng Diyos. At ang Diyos natin ay mabiyaya. Amen? Punong-puno ng grasya. At pinakita niya ang kanyang katwiran sa pagbibigay ng pagkakataon sa atin. At lahat daw ng mananalig kay Kristo Jesus, mga kapatid, tingin kayo. Hallelujah. We are acquitted in Jesus' name. Amen? Amen? Sabi mo sa katabi mo, napawalang sala ka na. Kumbaga, dati tayo nakakulong, mga kapatid. Nakakulong tayo sa kapangyarihan ng diablo sa kadiliman. At dahil kay Kristo Jesus, sa kanyang ginawa sa atin, tayo ay napalaya. Amen? Nung tayo ay nanalig sa kanya, ngayon malaya na tayo, huwag na tayong babalik sa kulungan. Alam niyo po, kung makakausap kayo ng mga nakakulong, mga ex-convict, sasabihin nila, ayoko nang bumalik sa kulungan. Amen? Ako po may mga napapanood ng movies, sabi kanyan, kung talagang kung talagang no choice talaga, talagang, sabi na po natin, kapit sa patalim, gumawa ulit ng krimen, sasabihin nila, I'd rather die than go back to prison. At ganun po ginagawa nila. Mas gusto nilang mamatay kaysa bumalik sa kulungan. Mga kapatid, meron na po namatay para sa atin. May namatay na para sa atin. Hindi lang tayo upang palayain, kundi para hindi na tayo bumalik sa kulungan. Tayo po ay napawalang sala na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Kaya mga kapatid,
I enjoyed this bilang pagtatapos po ng aking itong pinag-aaralan. Doon ko po mas na-appreciate yung ginawa ng ating Panginoon sa atin. Kung magbabalik tanaw ako, napakamakasalanan ko. Pero ngayon, Lord, salamat dahil kay Kristo Jesus. Ipinilang ninyo yung katwiran niyo sa akin. Na imbes na ako ay makasalanan, ngayon ako ay makatwiran na. Na imbes na ako ay alam mo yun na dapat sa dagat-dagatang apoy, ako po naniniwala sa biyaya niya, may lugar na ako sa langit. Amen? At hindi lang ako, kundi tayong lahat ay may lugar na sa langit na inihanda ng ating Panginoon sa atin. Alam niyo kung bakit? Because we have been acquitted. Amen. Kama palakpakan natin ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. I'm getting emotional not because of pure emotions but because I appreciate what Jesus did for me and for all of us. Hallelujah. Tayo pong lahat ay pumikit. Gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataon, mga kapatid. Pasalamatan ng ating Panginoon sa kanyang ginawa sa atin. Come on, I just want you to pray right now. Pasalamatan mo siya. At hilingin mo ngayon, kapatid, hindi lang dito, kundi yung mga nanonood, hilingin mo. Sa grasya at biyaya ng Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, sa inyong katwiran na inyong ipinahayag that you revealed to us na maaari na pala kami maging matuwid hindi base sa aming pagsunod sa kautusan ninyo o sa aming sariling magawa, ano mang ginawa namin magaganda sa tingin namin, Panginoon, that would qualify us to go to heaven. Baliwala pala lahat ng iyon. Ang katwiran niyo pala, Panginoon, ito ay hiwalay sa kautusan. At ito po ay iniaalok po ninyo sa lahat ng tao. At ito po ay maibibilang po sa amin. Kung kami ay mananalig, mananampalataya sa inyong anak na si Jesus. Kaya salamat po, Panginoon. At sa pagpapakita po ninyo, salamat sa imputation of righteousness, and thank you for the demonstration of your righteousness. Salamat at nabigyan kami ng pagkakataon makapakinig ng mabuting balita at manalig kay Kristo Jesus. At dahil dito, our guilt has been rid of. Ito po ay nawala, natanggal ang aming kasalanan sa grasya at biyaya ninyo, at kami po ay napawalang sala. Thank you for our acquittal, Lord God. In Jesus' name we pray. Lahat po ay magsabi na Amen at Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Sabihin mo sa tatlo katao, malaya ka na. Sabihin mo, malaya ka na. Teka, sabihin mo, idugtong mo, malaya ka na, huwag ka nang babalik. Come on. Sabihin mo, malaya ka na, huwag ka nang babalik. Amen. Come on, papuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Lahat ng pinalaya ni Kristo, sumigaw ng praise the Lord! Lahat ng malaya na napawalang sala na sa pinalaya. Hallelujah! Amen! Kaya malakas na palakpak sa ating Panginoon bilang pagtatapos po nito, mga kapatid. Dahil next month, may panibago na naman tayong pag-aaralan. Amen!
Hallelujah. Come on. Isa pang palakpak sa ating Panginoon. Sige po, makakaupo na po tayo. Did you learn something today? Praise God. Praise God. Sige po, tawagin ko na po yung magbabahagi ng para sa ating pagbibigay. Hello, may natutunan po ba tayo sa maraming salamat sa mga salita ng Diyos at ngayon po ay dadako tayo sa ating pagbibigay. So I encourage everyone na maging patuloy po tayo maging tapat dahil ang Panginoon po ay tapat sa kanyang promises. Tayo po ay maging tapat sa ating pagbibigay ng ikapo at ang ating mga handog. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming pong salamat. Dahil kung kami po ay nagkukulang, kayo po ay hindi. At maraming pong salamat dahil kayo po ang nagpupuno ng lahat ng aming pangangailangan at pagkukulang. At right now, Panginoon, tinataas ko po ang bawat isa. Lord, kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Alam niyo po ang aming pinagdadaanan. Alam niyo po ang aming mga buhay. At right now, Lord, nais naming ihain sa inyong harapan ang aming mga ikapo at ang aming mga handog. Na ito po ay galing sa aming mga puso, bukal sa aming mga puso. At nawa, Panginoon, ang mga ikapo at mga handog na ito ay maging kaaya-aya sa inyong harapan. At dalangin po namin ni isang 5 ay wala pong masasayang sa halagang ito. Ito po ay magagamit sa lalo pang ikalalaganap ng inyong kaharian. At Lord, nagpapasalamat din po kami in advance that alam po namin na may gantimpala ang pagiging masunurin at pagiging tapat sa inyo. Alam po namin ito rin po ay babalik nyo sa bawat isa sa amin, gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Once more, Lord, we honor you with our tithes and our offerings. In Jesus' name we pray. Pwede na po natin ilagay sa basket sa harap ang ating ikapagkat. Okay, sige po tayo nun po lahat. Tumayo. Okay, timbahay, naka-post na po dyan sa comment section, no? Yung ating pong GCash numbers para po sa inyong tithes and offering. You may send them through our GCash. Okay po. At kung sino naman po ng bank account, we will just message me personally. I will send you the bank details. Pwede po ba natin iunat ating kamay sa ating pagbibigay? Hallelujah. Praise the Lord. Ama namin Diyos, maraming salamat po. Maraming salamat sa inyong pag-ibig sa amin. Sa inyong biyaya po sa amin, Lord God. Pinakita po ninyo, Lord, ang inyong katwiran. At yung katwiran ninyo, Panginoon, ay nais po ninyong mapasa amin din. At ito po ay dahil sa inyong biyaya at grasya. Salamat, Lord, for the greatest gift of your Son, Jesus Christ, na inialay po ninyo para po sa amin, na sa pamamagitan niya,
kami po ay napawalang sala. We are acquitted. We have been justified by His blood. At ang paghukom, paghusga niyo sa amin, Panginoon, ay ipinataw niyo na po sa Kanya. Salamat, Lord God. At ngayon, Panginoon, amin din pong ibinibigay ang aming buhay sa inyo, aming pananampalataya. At Lord, isang gesture po, ito pong aming pagbibigay, pagbabalik sa inyo, inyong ikapo, kalaki ang aming mahandog. Ito po, O Diyos, ay representante ng aming buhay, ng aming oras, Lord God. Tanggapin po ninyo ito, Lord God, dahil ito po ay galing sa kaibuturan ng aming puso na may pasasalamat sa inyo. Bless this giving right now, Lord God, at multiply it. At alam po namin, meron ka pong kakayanan ibalik ito sa bawat isa, husnong takal, siksik, liglig, at nag-uumapaw. At Lord, taas ko po ang bawat isa. Taas po natin ating kamay sa Diyos. Father God, in the name of Jesus, I declare the blessing of God and the blessing of heaven upon each one today. Spirit, soul, body, materially, and financially. Ano mang pangangailangan ng bawat isa, Lord, katagpuin niyo po kami. Kung sino may sakit karamdaman, salamat sa kagalingan, O Diyos. Kung sino nangangailangan ng gabay, proteksyon, wisdom, ay kayo rin po ang maggawad nito sa bawat isa. Hindi lamang sa lugar na ito, kundi pati na rin po sa kanilang tahanan. Abutin niyo rin po sila. At Lord, ngayon po ay aming pong dinadala, hinahatid, at tinataas lahat ng kapurihan, kataas-taasang pagsamba, parangal, papuri, at higit sa lahat ang pasasalamat sa inyong kabutihan at grasya at biyaya. Wala na pong guilt, but only grace reigns in our hearts. Thank you, Lord God. We honor you and magnify you. Cover your people with your precious blood. I declare that no weapon formed of the enemy against us shall prosper. Dismiss us in your love, Lord God. We commit to the rest of the afternoon and the rest of this week. We declare this week blessed in Jesus Christ's mighty name. Lahat magsabi na, Amen. God bless all of you. Amen? Okay, so workers,